Magandang umaga sa mga Zayas. Hello to Jiro Rax. Welcome again to another Kaya reaction, server late reaction, guys. But today I'll be reacting to the last episode for their documentary series or docu-series. Road to Day Before Kaya, episode 6. Fight for It. So this is my last reaction to the documentary for Kaya. My plan after reacting to the documentary is I'll be checking out the vlogs as well for Kaya. They didn't make a playlist for the vlogs, so I just made a playlist of my own, and I'm gonna start reacting to the first vlog until the last vlog, until the most recent vlog, guys. Again, I still want to know more about Kaya, so I want to check out the vlogs as well, guys. Even though I already watched the documentary, all 5 episodes so far, and now episode 6 today. I love the music. Kaya, one of the most talented, P-pop groups as well. In the Philippines, my bias and Kai, for those that don't know, Angela, bias record the twins, her twin Charlotte, Charisse. So yeah, I like Alexa too, and also Charlotte. So yeah, we decided to check out this last episode for the documentary for Kaya. And like I said, I am not done with Kaya, guys, because I'll be reacting to the vlogs next week. So we're gonna keep reacting to Kaya before we check out another P-pop group, guys. But before we do that, I'm gonna check out the vlogs first for Kaya. Alright, so yeah, let's react to Kaya. Road to documentary. Episode 6 is a long one, so we're just gonna watch the documentary. But I'm not gonna be pausing a lot as well, because it's a long documentary. So yeah, 3, 2, 1, let's go. Finally, guys, the last episode for the documentary for Kaya. It says fight for it. Fight for it. Sorry if I'm sneezing, in this reaction. It's because I have an allergy, guys. It always happens in the morning when I wake up. So if I do sneeze in this reaction, you know the reason. Hey Dodo, what's the deal with your mobile plan again? Everyone gets a deal, so that's the deal. That's incredible. Coffee chef. You didn't stop at head chef. No? Or being a social media Kaya is here. Hello po sa inyong lahat. Ay, nandito Kaya po is kami here. para mag-usap about sa mga problema namin sa... Actually, open forum. It's not a sleepover. It's time. Oh, they're doing the open forum, okay. Natin yung mga masasaya. So that's why it's a long malulungkot vlog. at It's a long masasakit. documentary, guys. Na mga... They're gonna be talking about, they're good, they're happy, they're sad moments. Painful moments as well during their debut. Babalikan. Balikan natin yung una natin tingin sa isa't isa. First impressions. Nakita Okay, sila Alexa. Charlotte. In group sila doon. Nagpo-practice ako noon. Tapos sabi ko, grabe, by group sila, ako na solo. Tapos yung sunod kong nakita, yung twins, for the Techano, may dalawang baga. She knows what is the luggage, man. Tapos akala ko, pareha silang mag-audition. Yung pala si Angela lang mag-audition. Si Ate Chano lang doon, assistant. Yes, for the PA. Ayan, tapos yung hula si Assistant. Sophia for the latecomer naman with the shades and all. Celebrity vibes. Kay Ate Angela, first impression ko sa kanya, parang sweet girl. Yeah. I like these moments, Ako lang mag-audition for din si Kaya, Ate. because they get to talk about, their first impressions on each other. It just shows that group has really, formed a bond and friendship as well over time. So yeah,
Charis nun. Kaso, wala siyang, the paper. The paper. Dati Charis, ewan ko na-intimidate ako sa kanya. So, for the taray naman. For the, Mataray daw. Snobbish. Gunner. Palala ko nasisap ng high school pa lang ako. For the naman, hip-hop Lodi. Hip-hop Lodi. So, wait lang. Idol. Talaga ako dun kasi. Sa term in the Philippines, Lodi is it's just a reverse, for idol man. Lodi, idol. Excited ako ma-meet si Sol. Tapos, di pa kilala ang mga kasama ko mag-audition. Hi, ganyan. Tapos ako naghihintay ako sa ganun ako. Hello po. Hindi niya okay naman yan. Reserve mo yun. Reserve mo yun. Ngayon katabi mo na matulog. I'm like, sabi ko talaga, baka parang ayaw ni Sophia. Kaya like sa baby talaga, akala ko talaga nung time 17 lang siya. Legit. Tapos tinanong ko yung mommy niya, kasi taon na po yung anak niyo? Tapos sinilip ko si Alexa dun sa may glass. 17 lang po ba siya? Sabi niyo, hindi, 20 na. There's something in it. She thought she was 17, man. Ang tagal niyo Tagal. Pinakamatagal yung audition. Ang daming pinagawa sa akin. 5 minutes. Ako, pagkakita ko dito, yun nga, pretty vibe. Pero feeling ko, parang alam ko na competitive vibe. Ganon. Competitive vibe, let's Nakita ko go. agad. Eto, hindi ko nakita since na siya agad. Si Sophia, meron agad akong feeling na, ay, makakapasok to. May ganun kang feeling eh. Kasi parang may mga tao na makita mo na born to do this. Parang ganun. Si Yep. Charis kasi, iba kasi siya sa pag nasa work. Pag work, siya, mas shy girl. Parang ayaw niya She knows her twin sister. Parang Luba, magsalita, man. lahat pinapasa mo sa akin. Una kong nakita, ito siya. Tapos ang naalala ko kay Alexa, siya, yung naka-earphones, sayaw na sayaw sa gilid. Alam ko gusto niya tong gawin. Ganun na ganun sa utak ko. Then, kay Charlotte, na nakita, yun nga, alam ko rin na, ay, makapasok din to. Nasa utak ko na, sino mga kalaban kaya ni Angela dito? Ito rin, syempre, kasi nakita ko, nakasigilip ako dun sa small At that time, na everything is like a competition. for the hataw din sa ate girl. Tapos, nung nandun na ako sa labas, nakita ko, ito si Sophia. Sabi ko, ganun din yung ko na parang makapasok din to. Yung ganung vibe. Tapos, nakakatakot, ganun. Si Angela naman, Intimidating. never ko talaga naisip na magiging leader siya. Uy, lagi yung president. I mean, hindi yung parang leader, as in yung ganyang disiplinado. Parang ganun, hindi ko kasi naisip yun. Akin naman, unahin ko si Ate Cha. Nung una ko siya nakita, parang tulad nung kay Lot, actually parang akala ko sobrang sungit ni Ate Cha or sobrang taray. Kasi parang nasa muka. Ayun. Tapos nung kay Ate Angela, magkatabi kasi kami noon, parang doon ko siya unang nakita kasi 'di ba parang naka-isolate siya dun sa sa gilid. So nung first time ko, nung nakahilera na tayo, nakita ko si Ate Angela, parang for the pretty vibe si Ate. Kamukha niya si Liza Soberano nun. Sobrang artista ng vibe. She looks like Liza Soberano, yeah. Ayun, nung pagkadating ko kasi, di ba siya She's a, female actress, in the Philippines, Liza Soberano. And model as well. Ang confident niya na parang, kahit anong paggawa mo, gagawin niya. Yung ganun. Tapos last si Charlotte, hindi ko alam kasi hindi kita napansin. Joke! Hindi! Nung nakita ko si Lot nun, parang, sobrang She wasn't paying attention to Charlotte before, man. Ang cute nung aura ni Lot nun. Ang sweet. I-describe natin yung lahat That's the nickname she gave for Charlotte. Sa lahat na nangyari simula pre-debut. Unexpected. For me kasi, parang, yun nga, nung nag-audition ako, hindi ko na-expect na makakapag-audition ako kasi parang, nung pinapanood ko yung PKS nyo, naiyak ko sa bahay. Sabi ko kasi nakakainggit. Parang gusto ko talaga yun. Gusto ko mapanood ako ng ganun. Tapos natatakot ako na parang, baka mawala na ako ng chance kasi malapit na kayo mag-debut. Parang ko yung feeling. Kaya yun, nung as in, nung pinapanood ko, naiyak ako. Parang hindi ko sinasabi kila mami yun na nainggit ako or what. Parang, kasi every time na tumatawag to, gusto ko na umuwi ganun siya ng ganun. Kasi, syempre, sanay siya ng kasama ako or may nakikwentuhan. And kung hindi dahil sa mga nagtitweet kay Sir Charles, hindi ako makakuha. Yun yung totoo. It wasn't for the people who tweeted. 11 tweeted. p.m., magti-12 a.m. na ganyan. Tapos nag-Twitter lang ako, nakita ko parang, yun nga, si Sir Charles, ako, mention. Nung pagkasabi niya, kahit takot ako, na audition kinabukasan. Ginrab ko na. Tapos nag-practice na ako ng ilang oras, 3 hours and all. Tapos pagpunta ko dun, andyan sila, nakita ko na sila Charlotte, si Sophia. Tapos nag-audition ako, sinabi na agad sa akin Sir Charles na,
Wala ka siguradahan na kukunin kita, na pero magti-training ka. Isa lang sa inyo ni Angela. So parang napaisip ko na, kukunin ko pa ba to pwedeng mawala na siya, matagal na siya dito. Kasi tinawagan kita. Nag-usap kami ng gabi. Masisiya to Charis, sabi ko, isa lang Man, I makuha love sa this atin. story, man. Ko Charis, tapos umiyak ako nun sa kanya ko, pinaghirapan ko to. Yep. Witness ko. Alam sa studio pa yan. Sabi namin, nagte-training kami noon gabing-gabi na. Narinig ko siya. Tapos sabi ko, bakit hindi sa Ate Angela? Tapos, di ba kasi nagsabi sa atin na parang baka usap niya yung kambal niya kasi nga pinapapunta na sa Ate Charlie. Sabi ko kasi, pinaghirapan ko to, tapos pwede siyang mawala. Pero at the same time, gusto ko rin naman maabutan niya yung pangarap niya. Parang yun yung naisip ko na ayokong maging selfish. Yep. Kung naisip ko na kung para sa akin to, hindi bigay yun talaga sa akin. Kung parang kay Charis. It's meant for both of sabi ko them, kay man. Angela Yeah. na parang, ba't may iniisip na baka isa lang sa atin? Sabi ko, Malay mo tayong dalawa. gagawin natin yung lahat na para maging tayong dalawa talaga makuha. Pero kung hindi talaga, naisip yun kasi, syempre, knowing sa loob kasi ng training, yun yung kasi, hindi malalaman ng mga tao yung nangyayari sa loob. Parang, i-doubt mo na yung sarili mo na, kahit na ikaw pa yung feeling mo, overconfident, galing-galing ko, ganun. Kahit si Sophia, world champion. World champion. Pagdating mo parang nanliliit ka talaga. Mag-question mo if talented ka pa talaga or suited ka for this. Sabi ko nun, di ba, natandaan mo sa may hagdanan tayo nun. Sabi ko, may reason yun bakit siya pinapapunta dito. Kaya gusto ko malaman ko ano yung reason ni God, ba't siya pinapunta dito. Tapos ngayon nalaman ko na, hindi lang siya para maabot namin dream something together. Yep. Para mas maging close kami at mas maging open kami sa isa kasi hindi kami ganun ka-open sa bahay. kaya siya unexpected kasi ngayon yung mga never in my life naisip ko na magiging idol. Plus na matitest din yung mga ganung bagay sa amin ni Angela. Sobrang ikli lang nung training And period in natin the end, na they both got selected because, you know, they gave their everything, man. So props to Angela and Charis, man. And also for Angela for always supporting her twin sister, man. Because she also wanted to become an idol, so she is going to support, you know, her sister as well, man. Yep. ang nasa utak lang natin nun, competition. Wala akong matandaan na memorable event na parang nagkatsikahan kami ng ganito, parang mas naging close kami. Kung bakit kami naging close ni ganito. Parang wala talaga kasi nung time na yun, competition talaga lahat. Kaya nung kaya na, ang naging bonding lang natin nun yung pagsulat ng lyrics, di ba? Yun. Kaya parang walang time Start na their bonding, man. nag-open kami sa kung ano When they started writing the lyrics for Kaya, the pre-debut song, yeah, Kaya. pinagdadaanan namin. And then dumating ang time na bug siyang all. Which is normal. I think it's really normal. Tapos, takot kami na open yung mga problems. Also, may parang nagkaroon ng misunderstanding. Nung time na yun, sabi ko nun, kasi parang, mabigat na siya. Tapos, di ba, sobrang, nagkaroon kasi ng time, totoo, nagkaroon ng time na yung anxiety ko ba, hindi ako kabag sa stretching. Kasi, parang hindi ko na kaya to, parang araw-araw na, dito ka ina-attack, ganun, parang kahit na hindi ka mag-practice, yung pagod mo sa katawan, tutulog mo lang, pero eto, kapag gising mo, pagod ka pa rin. Yung leadership pa kasi nun, parang new pa siya sa akin, kung hindi ko alam kung paano ko sila i-handle. Mahirap kasi talaga mag-lead pag hindi mo ka-close. Tsaka hindi mo kakilala yung members mo talaga totally. Kasi sabi ko, nanghingi ako ng help, paano ako magiging leader for them? Sabi ko, Charis, paano ko sila i-lead? Sabi ko, diba, hindi ko na alam. Sabi ko, kung parang, hindi walang mangyayari kung hindi talaga tayo mag-usap-usap lahat. Sabi ko, oo. Kaya ito na yung time Sabi ko na nun, so, bugs na. Labas ako sa... ano ba? Sabi ko, sino ba talaga gusto, sino ba, si leader dito? Kung ibibigay ko na lang sa inyo. Poy ko doon, na-hurt ako kasi ng time na yun. Sabi ko, parang ano naman ako kay Lot, siguro na parang okay, parang ang bait, parang bait ko kasi kasi lang linya, kung bait ko naman sa inyo. Sabi ko, hindi walang mali sa personality. Tapos sabi ko, ang dami ko rin iniisip, pero sana bigyan niyo pa ako ng chance na ma-figure out ko paano ko kayo i-lead. Sabi ko, wala nang time para mag-away-away tayo. Sabi ko, ganun. I-work on na natin, kaya sabihin niyo sa akin, maging open kayo kung anong gusto niyo. Sabi ko, di ba nun? For the suggestion. Oo, suggestion. Pero suggestion agad. Oo, suggest agad. Sabi ko, sabihin niyo sa akin, paano niyo ako gusto maging leader? Kasi figure ko paano ko gagawin sa inyo. Tapos after nun, yakapan. Ate Angela, iyak na iyak. Pinil ko lang lahat. Sabi ko, sige, bibigyan ko muna sa sarili ko. Iniyak na ako, ganyan, nanghingi akong tulong. Hindi lang naman kila Atso na yun ng tulong eh. Pati Let's sa ibang tao, go! kila Kuya Pablo. Nag-chat ako Kuya Pablo. I'm so happy, you know, that, as Blatten, Kaya as well.
because they are, at that time they're from the same company, man, and they're considered like the siblings of Kaya SB19. So shout out to Pablo, man. He's just an incredible person. Sabi nilang niya talaga, simula talaga ganyan. Mag-aaway-aaway kayo, may ganyan talagang mangyayari. Pero after nun, malalaman mo na kung paano ka magli-lead. Nung nangyari na yun, after nung day na nun, dun ko na nalaman, alam ko na. And it's Pablo giving her advice, because Pablo is the leader of SB19 as well. So it's really, great to see, a leader giving, advice, to Angela as well, because she's going to be the leader of Kaya. So yeah. Sabi, hindi lang siya one man. Nagbibigyan mo sila ng responsibilities. Inaako ko kasi lahat. Parang, eto akin to lahat. Yung pala, willing naman na parang kagad sila, uy, bigyan mo naman kami ng tutulong kami. Yun, doon ko nalaman na ang leadership, teamwork siya. Alam niyo naman guys, ang dami natin pinagdaanan. And marami rin tayong nakilalang tao na naging special talaga sa atin. So, sino yung mga naaalala niyo? So we're those special people, man. Mga special talaga na tao the mentors. na tumulong sa atin is yung mga naging mentor natin. Yung vocal coach natin, sila Sir Rodel, si Miss Chichi. Shout out to all of them. Sobrang hirap na hirap talaga. Shout out to all of alam them, paano guys. ako magsisimula kasi never ako nagkaroon ng vocal training and all. They were part of Kaya's, Hindi ko alam kung paano gawin yung training as well. vocalization. Akala ko hindi ako nag-i-improve. Parang nagtanong na rin ako nun kasi umiiyak na ako nun sa call. Sabi ko, baka inuutulang nila ako na So yung mga coaches namin nun sa vocal, sila yung nagpaalala sa akin na nag-i-improve talaga ako. Hindi ko lang napapansin kasi mas nakikinig ako dun sa mga sinasabing negative sa akin. Yung sunod, syempre, yung sa dance and all. Kasi akala ko magaling na ako. Hindi pa pa. Nakaigang technique na hindi alam. Na-realize ko na hindi ako marunong yung dolphin dive. Dolphin dive. At hindi ko ina-expect na sa buong buhay ko na ako handstands. Never ko lang ginawa sa... May mga discovery ako dahil dun sa mga taong namit ko. She's discovering, more of her talents, man. Like, yeah, she didn't expect that she would do a handstand, man. But it happened. Sobrang na-appreciate ko yung naniwala siya sa akin nun. Kasi nung time na yun, parang nagda-doubt din ako sa sarili ko. Kasi may mga tao talaga na nagsasabi na hindi nila gusto yung rapping style ko. Bakit hindi mo baguhin? Nagkaroon pa na tayo, bibigyan ko kayo ng isa pa. Nagkaroon ng times sa kanta ni Sir Owen, yung You Got This. May certain na mga tao lang na pinatry yun sa kanta. Sabi ko, sabi ko, ba't wala po si Alexa? Sabi ko, ganun, siya yung rapper namin siya. Siya yung main rapper material namin. Yep, main rapper material. Kasi kami naman ni Ate Cha, wala naman kaming ganun talaga na skill na magsulat ng rap lyrics and mag-rap. Yes. Nahirapan kami ni Ate Cha na parang, paano? Ang ginawa naming plano namin ni Ate Cha, sabi ko, hindi talaga mag-work to. Sabi ko, Alexa, sulat ka nga ng rap lyrics. So, eto, syempre, as a passionate girl, nakagawa agad siya. Hindi lang kinabukasan that day. Let's go, Alexa! Wala akong idea about doon. Tapos parang may sabi sana, ayun nga, na sila lang yung kinuha. At then, syempre ako parang, nasasaktan ako kasi lagi ako nagpa-practice. Like, hindi nila nakikita. Ang nakikita lang nila, yung practice ko na nasa studio. Hindi nila alam di yun natatapos. Doon like, pag uwi ko, nagpupuyat ako, nagsusulat ako lyrics. Tapos noong time na yun, yung lyrics na sinulat ko, yun yung gusto kong sabihin sa sarili ko. As in yung parang, kasi wala akong masabihan ng something. Kaya noong time na na-appreciate yun ni Sir Owen, parang nagkaroon ako ng something na kahit hindi ako makuha dito, may naka-acknowledge sa akin na tao na parang, kasi laging sinasabi sa akin na hindi ako enough. Ganun. Tapos knowing na may someone na naniwala sa akin, parang, syempre, Sir Owen yun kilala siya ng mga tao as someone na talented. Tapos, para mapansin niya ako, tapos sabi niya na, sabi niya, wag mong papakinggan yung sinabi niya. Ikaw yung may best flow na narinig ko. Sobrang gusto ko talaga na makuha yung project na yun. Pero kasi, meron part sa akin na gusto kong patunayan na nakuha ko to dahil sa talent ko. Parang same lang din kay Alexa. Parang sobrang thankful talaga ako sa mga coaches natin kasi sa buong the coaches had been supporting her, hanggang ngayon, despite actually, some of the people like not liking, the style of her rapping. But
you know, she still believed, she still believed in Sir Owen, and that gave her, the motivation, to keep writing, rap lyrics, man. Because she's really talented, man. Alexa. Oh, yeah. If you have seen, the music videos, for Kaya, man, she's one of the best rappers in P-pop, man, honestly. Parang sila pa rin talaga yung nakakausap natin. Ganyan. And even with her live performances as well, man, Alexa is just incredible. Nung So much respect, for Alexa, man. times na... Ako kasi hindi talaga ako nag-ano. Oh no! Okay, now it's Sophia's turn to break down. Nagsasabi ng anything. Tapos, nung trainee tayo, parang, like, alam ko syempre sa tingin ng mga tao, pag top 1 ka lagi, parang, dapat masaya ka sa buhay mo, ganyan. Pero, ang iniisip ko kasi talaga yung group na parang, na-pressure ako kasi parang, ito yung standard eh. Tapos parang, kung top 1 ako, tapos ganito lang ako, ano nangyayari sa Kaya? Yung ganun, like, ayun yung lagi ko naiisip. Kaya, parang, na-pressure ako both. Kasi hindi naman talaga ako singer eh. Kaya sobrang thankful ako kay Sir Rodel kasi yung mga maliliit na Sir bagay Rodel has been helping her, to become a, better vocalist. Doon ko naramdaman na parang okay lang pala magkamali. Yep. Kaya din hindi ako nakapaglabas ng emotion kasi parang parang ang hirap maging emotional sa ganitong industry. Ang laking pressure ng word na is. Every time parang kailangan may patunayan ako kasi ganun ang kataas yung tingin ng tao sa akin. So anong gagawin ko para hindi ma-disappoint yung mga tao. It's giving her pressure, man. I mean, calling her never an ace because, she can sing, she can rap, she can dance. But it's also still giving pressure to Sophia, so it wasn't really easy for Sophia, man, to become a member of Kaya as well. Talaga nag-matter sa akin yung rankings na nang inisip ko lang basta powerful ang Kaya. Feeling natin, Powerful wala ang tayong Kaya, nagagawang tama. Yun Kaya is powerful, yep. yung nafe-feel ko palagi sa akin. Kaya super thankful ako na, yun nga, ni Zaya talaga. And Zaya, family Zayas. natin. And sa mga staff na naniniwala sa atin. alam mo yung pinaka hindi ko makakautan na sinabi rin ng staff. Nag-stay kami kasi naniniwala kami sa inyo. When the lucky country isn't so lucky. Lucky you're with Amy. Okay, we got some ad break, guys. Scammed or fished online? That you didn't. To my dear Kaya girls, congratulations for a successful debut. Know that I'm Okay, she's one of the always here coaches as well for you. Kaya. Keep working hard, always stay humble, and most importantly, always believe in your talents. I love you. Bye. Congratulations, Kaya. It's your debut. Debut. 1 year ago, when we started our lessons on Zoom, despite internet interruptions, you were there week after Oh yeah, it week was like COVID, with the during that time. determination, That's why they were practicing on Zoom before. Yep. discipline, and positive working attitude to learn, apply the McCloskey voice technique, and finally embody it in your performance. I'm very proud of you today, but I'm wishing you also all the success in this new journey you're going to start. Always remember the things that you learned in the past and bring it with you on your road To to success. success. And remember, when you become rich and famous, don't forget Teacher Kitchi. Bye. I would like to begin by saying a quote. Oh, it's from Coach the film Rodel, yeah. Playing for Time, where it says, So the coach that has been "Music helping, is the holiest Sophia. activity So shout out to him, man. Shout out to him. of mankind." So, girls, I like that. You know what he said. Music is the holiest activity of mankind. Yep. so girls, keep the fire, Keep the keep fire. the passion, and keep the love for music and enjoy every moment of it. Alexa, the groove master. The Groove Master. Charlotte, you can strut like a flamingo and move like a snake. Cha,
my sweet angel. Sweet angel. Sophia, you finally discovered Good pair of that you have vocal two cords. lungs and a good pair of vocal cords. Angela, keep singing like an angel. Keep and look singing like after an your angel, flock look well. after your flock well. So I would like to extend my greetings, congratulations, and tons of love from the land of smiles. Well done, girls. Love you all. Hi, Kaya! Congratulations! This is it! Magde-debut na kayo. So proud of They're you. coached from their hip-hop class, yeah. Angela, Sophia, Cherise, Charlotte, and Alexa. Such an honor to be part of your journey. Kahit 1 year lang, sobrang. I've more than just a coach, I've become a fan. I was just He so became a excited for fan of the everybody to girls see too, you. man, after the debut. Let's go. This is what I love, about coaches, just giving their full support on groups, especially for Kaya and the P-pop, in P-pop, because they are part, of their journey to success. So shout out to all the coaches, man, for Kaya. Because you have something that inspires people, and it's not just your talent, it's not just how you perform, how great you are, it's you, and that's what you're gonna carry all throughout this journey. Individually and as a group, you have the signature world, and I hope that don't lose that. That's what makes you Kaya, and I'm so happy that you're here, that everybody will now start to see who Kaya is. And I hope you know that I'm always here for you, and that no matter what success or failure you're gonna experience, it will never change. I'm your sure they're value gonna to watch me, this again, and I once hope they it become won't change big, your yeah. value. They're gonna watch the documentary again to see all the coaches, messages to them. To yourself. Whenever you stumble or whenever you get really successful, no matter what happens, I'll always be super proud of you, Five. So congratulations again, and I hope you enjoy this moment. Enjoy this moment. 앞으로 세계적인 아티스트. Okay, it's only 카야 파이팅. Kaya fighting. 카야 프리 데뷔송 카야는 어려움 없이 진행을 잘 했던. He's the producer for Kaya, guys, for the debut. Owen Lee. So I also I'm also giving him a shout out, man. The Korean producer who worked with Kaya. Shout out to you. 감사합니다. 친구들이 가이드 보컬 가사 작업을 할 때 가이드를 해서 보냈을 때부터 완성도가 너무 좋아서 기대를 많이 하고 있었는데 기대만큼 결과치가 나와서 아주 만족스럽고 이제 프리 데뷔송이잖아요. 이제 데뷔곡이 정말 기대되는 그룹이고요. 앞으로 어떻게 발전할지 정말 눈여겨보고 있습니다. To Angela, salamat kasi naniwala ka sa sarili mo. Though daming nagda-doubt sa'yo simula una. Though alam mo, wala kang talent simula una. Pero mo talaga winwork on mo araw-araw. But inamin mo sa sarili mo na may mga weakness ka. Huwag kang magsawa na gawin yung passion mo. Kasi naniniwala ako na lalaki yung Kaya someday. Love yourself, love your members, and wag kakalimutan si God talaga sa buong mangyayari na in the future. Ang message ko for myself, syempre, pagpatuloy mo lang yung Okay, messages to themselves, I mean. Sabihin ng mga tao, positive or negative man yan. And syempre, wag masyadong magpa-apekto. Be thankful sa lahat ng blessings mo. And syempre, stay humble. Stay humble. And huwag kang magsawa sa ginagawa mo. Sobrang proud ako sa'yo. Gusto ko sabihin sa K-Charters na I'm proud of you. Kasi marami din talaga akong doubt sa sarili ko. Kasi to be honest, feeling ko sa Kaya, ako yung pinakamahina. Lagi ko sinasabi sa sarili ko na, ay, ano kaya ko i-offer, ganun. And then, proud ako sa'yo kasi kahit ganun yun na sa isip mo, talagang pinush mo yung pangarap mo. Hanggat nandyan yung Kaya and yung Zaya. Maniwala ka sa sarili, mahal mo yung sarili mo. Sa akin, Alexa. Okay, Alexa.
lately kasi parang naubos yung confidence mo simula nung may mga nagda-doubt sa'yo ng mga tao. Pero I'm so proud of you kasi alam mo yung gusto mo and sobrang nag-push through ka sa kung anong gusto mo. Kahit na anong sinasabi nila. Gusto ko lang na matandaan mo na hindi ka mag-isa kasi parang nasanay kasi talaga ikaw na solohin lahat and piliin na maging okay. Pero laging nandyan yung kaya para sa'yo. Kaya huwag mong isipin na nasa sa'yo lang yung lahat ng bigat. May mga taong handang makinig. And sobrang proud ako sa'yo. Kaya don't lose yourself. Just do what you want. Charlotte, proud ako sa kung ano man yung meron ka ngayon. And wala, happy lang ako na. Happy lang ako na lumaban ka. Kahit, kahit ang daming She fought for it, man. Masaya ako na nakaka-receive ka na ng love from other people. And don't forget na pasalamatan mo sila palagi, appreciate mo sila palagi, and huwag mong piliting maging masaya kapag hindi ka talaga masaya. Like, okay lang maging malungkot. And huwag kang matakot ipakita sa tao na pwedeng maging mahina. Huwag mo rin kalimutang mag-pray kay God, kapag-usap kay God, maging thankful kay God. And also sa mga members, so huwag mong kalimutang mahalin sila palagi. Mag-thank you ka sa kanila kasi hindi mo maabot yung kung anong meron ka ngayon kung wala sila. And of course, lagi ka lang maniwala na kaya ng kaya. I love you guys. To do it. That's why they're called Kaya. Ayan, syempre gusto rin natin na mag-give back sa mga naniwala sa atin simula una pa lang. At itong kanta na to, talagang sobrang special sa atin. Bakit, Charlotte? Kasi nga, dito nagsimula ang lahat. From our That's where everything started, yeah. 20 days to Kaya member. Ito Kaya by Kaya acoustic version. Guys, Let's are you go. ready? Okay, let's listen to it. Are you ready? Kaya will definitely make it. Ready? 1, 2, 3. Man, I didn't know Charlotte can play the beatbox, man. You ready for the K-A-I-A? Kaya is here. Naalala mo ba nung unang makita? Mula. Ooh, Therese, the rap, man. Let's go, bias man, Angela. All rounder, man. Charlotte. Kaya. Yeah, I love the acoustic version of Kaya as well, man. This is so good. Alright, guys, that was my reaction to Kaya. I want to pause in this part. Yeah. The Road to Debut docu-series episode 6, Fight for It. Sorry if it's a long reaction, but I just really love, watching this final episode for the documentary. I got a little bit emotional, man, especially to all the members of Kaya. Seeing them being emotional in this last episode of the documentary just makes me want to support them even more, man. Again, I don't do these reviews. The reason why I checked out Kaya in the first place is because I want to know their music.
And after reacting to Walang Biruan, which is actually the first music video that I checked out for Kaya, I got really interested on them. So I checked out all the music videos, all the songs from Kaya. Well, I didn't react to Kaya. I forgot to react to Kaya, the pre-debut song, but I did watch it as well. But I reacted as well, to the debut, Blah Blah, I love Blah Blah. And then I reacted to Dalawa as well, another amazing song from Kaya. You Did It, for me, is my favorite song from Kaya, man. 5, 6, 7, 8 as well. And I was just really, impressed by these girls, man. They are so talented. They are also beautiful, man. Like, that's why I picked Angela as my bias. But later on, I found out that she was the leader of the group, and I watched the documentary from episode 1 to episode 6. So, now I realize why Angela is an incredible, person, and also as why she is an incredible, P-pop idol as well. Because she's a really, hardworking leader. She supports the members as well. She's always there for them whenever they need help. So, yeah. And after watching all the episodes for this documentary, they really deserve to become big and become more successful. So like I said, I am not finished reacting to Kaya, guys. They are one of my favorite P-pop groups now. Besides SB19 and Beanie, of course. But next week, I'll be reacting to their vlogs. That's why I made a playlist, of all their vlogs. I will be checking out their first vlog 2 years ago, which is this Kaya in Cebu. And this is going to be probably like 2 months of reacting to all their vlogs, because it's 14 vlogs in total. So it's going to be a long journey, but I'm definitely going to enjoy it. I'll get to know more of them as well in the vlogs. So I'm just really excited to check out some more Kaya in the future, man. Like I said, I don't do this for views. I do these reactions especially to to support the groups. In this case, Kaya for P-pop. I know these girls are so talented. They deserve to get more recognition. They deserve to get more appreciation. And I really hope people, will more people will support them as well, man. And hopefully they will become successful as well. Not only in the Philippines, but also internationally. Yep. I want them, to become big as well, like Beanie and SB19. So let's keep supporting Kaya. If you're Zaya, support Kaya, listen to their music. And I can't wait to check out the vlogs next week, man. So yeah, that's my reaction, guys, to Kaya documentary episode 6. The last episode, Fight For It. Hope you guys enjoyed it. As Zaya, as a multi-stan, I really enjoyed watching this, last episode for Kaya's documentary. And now that I know all the members, Sophia, Charlotte, Alexa, Angela, and Charis, I'm just really excited to check out the vlogs next for Kaya. Check out the rest of Kaya as well, put it in the instruction, also the description. Don't forget to subscribe to the video, also follow me on Instagram for the latest K-pop news, especially Couple of and Baby Monster and other K-pop groups and boy groups, and also Kaya. Join my favorite channel, the exclusive K-pop typical interactions. Thank you guys for watching, especially all the Zayas. Maraming salamat sa lahat ng reaction ko sa lahat ng documentary ng Kaya, guys. I appreciate every single one of you guys watching my reactions to Kaya as well. And like I said, if you're a fan of this group, keep supporting Kaya. I will be reacting to their most recent content as well, but for now, I'm just gonna check out the vlogs first, and then I'll react to their most recent content. Hope you guys have a great week. Stand Kaya, or if you're already a fan of Kaya, keep supporting them. And I'll see you guys in the next Kaya reaction.